ito sa ngayon talagang di ba may umamin nga ghost project, so talagang sa tingin ko malala ngayon. But it's not only flood control. Opo. Sabi ko nga systemic ito. Opo. We're talking infrastructure projects ng gobyerno, and flood control is just one of them. Yun lang, sa ngayon nakita natin na lumalala ang mga pagbabaha, walang solusyon. Very clear kung makita natin yung sa embankments, kung walang mga kabilya, tignan natin, did the DPWH make a project na walang kabilya yung ilalagay dyan sa side ng river? Pag ganon, ibig sabihin at the very least, negligent ang DPWH, no, for having a faulty design. Pero yung mas malala, kung yung sa disenyo, kasama sa konkreto, yung mga kabilya at yung contractor, pag implement nito, hindi niya nilagyan ng kabilya, yan yung tinatawag nating meron talagang conspiracy dahil sa report ng DPWH ilalagay nila completed. Opo. Ibig sabihin hindi nila na-inspection, o kung na-inspection man nila, nagbulag-bulagan sila. Yung mga nakitang mga depektibong, mga flood control projects, meron pang iba, ghost projects talaga, yung possible na kakasuhan o i-blame o sisihin sa likod ng mga sirang ghost project ay mga flood control projects na yan, yung ba yung mga opisyal ng DPWH at yung mga contractor? Dawit ho ba yung mga opisyal dito ng gobyerno tulad na po ng DPWH? Yan po ba yung mga personahe na possible na kakasuhan kapag nakitang ito sirang flood control projects ito? Sila ang hahabulin. Kung ako ang investigator, yun nga, based on my experience, let's say, as a PACC commissioner, titignan ko kung ano yung kanilang report sa project. Kung sinabi nilang completed, titignan ko rin kung fully paid or hindi, no? Or kung may partial payment. Now, if you declare a project completed based on paper record, at yung sa actual inspection ay incomplete o talagang walang project. So, pag walang project, that's a ghost project. Pag incomplete, that is an incomplete project na finally pay mo. Once you fully pay an incomplete or ghost project, may violation na yan sa anti-graft law, no? Because it has already prejudiced government. So, sino mananagot dyan? Contractor, yung mga lahat na nakapirma sa report na DPWH, kasama na rin yung COA, Commission on Audit, kung wala siyang findings dito. Because sa project, dapat inimbestigahan rin yan ng COA. Kung binigyan ng COA clearance yan, o kung hindi naman nag-imbestiga ang COA, liable rin yung COA for inaction sa kanyang trabaho na dapat i-audit yung project. Kung inapprove ng COA na okay yung paper report, liable rin siya, nakakonsyaba siya as a conspirator. So diyan ko uumpisahan ang investigasyon. Now, kung walang magsasalita na sangkot ang congressman, kasi wala namang resibo yung mga yan hindi naman, kung tatanggap ng pera yung mambabatas o yung let's say local officials, yung tanong ko, nagpapapirma ba sila? Wala naman. Kung walang magtetestigo laban sa mga mambabatas o laban sa mga tiwaling let's say local officials, lusot sila. Opo. At bago ko lang ipasa kay partner MJ, attorney, ang Kongreso, particular ang Kamara po, ay iimbestigahan nga itong maanumalyang flood control. Sa tingin ho ba ninyo ay walang conflict of interest po doon? Lalo't sila po, ilan po sa kanila ang inaakusahang involved nga o kasabwat na sa mga contractors na nakatanggap po ng bilyong-bilyong pondo sa flood control projects? Just like the Senate, yung mga senador dyan, itanong rin natin,
Wala ba silang connection regarding infrastructure project o insertions? So, pwede rin ibato kasi ng House of Representatives. Kayo sa Senado, nag-iimbestiga kayo. Wala bang sangkot na senador dyan na may mga kaibigang kontratista o may mga nadawit na pamilya na mga palpak yung kanilang projects? So, it's exactly the same thing sa House. Yung titignan lang natin kung paano sila gagalaw sa investigasyon. Kung gagamitin ng House yung opportunity to clean itself, edi maganda. Pero kung gagamitin nila na i-absolve yung kanilang sarili, hindi naman sila ma-absolve kasi may investigasyon naman ang Senado at sa tingin ko mag-iimbestiga na rin ang Malacanang, ang DPWH, mag-iimbestiga rin ang Ombudsman dahil sa laki ng nadiskubreng problema dito sa flood control projects. But again, what I am saying, huwag nating limitahan sa flood control projects ang investigasyon. Dahil po may problema talaga ang procurement law, may problema talaga ang mga infrastructure projects natin. Ngayon, uso lang ang flood control project kasi nababaha na ang mga kabayanan natin, lalo na dyan sa Maynila, tuwing may ulan. No? So, nakikita natin. But kayo ba, hindi ba natin nakikita yung sa infrastructure projects ng mga daan? Maganda pa yung daan, sinisira at gagawa na naman ulit. At nung change of administration, hindi sira, sisirain na naman. Yung cat's eye, no? Yung mga reflectorals o solar panel na nakalagay sa gitna, no? Na umiilaw tuwing gabi. Pag sinira mo yung daan, pati yan, tinatanggal. Yung tanong ko, binabalik ba yan o tinatapon? Eh kung hindi pa naman sira at yung practice ng gobyerno tinatapon, that's a waste of people's money. Dapat matigil yung ganyang practice. Dapat, kung hindi pa sira, gamitin ulit, i-recycle. Pero ano ba yung patakaran ng DPWH? Itong mga bagay na to, yan ang dapat imbestigahan. Yung solar lights, pag nasira ba yung solar lights, pinapalitan lang ng bombilya, ng bulb, o talagang papalitan ng buong solar lamp, pati yung nag-hold ng bombilya. That's why there should be a thorough review, no, of the DPWH process. Nung miyembro pa ako ng PACC, alam yan ng mga kasama ko, I wanted to review the procurement law. I wanted a review to the DPWH practices. Nakulangan lang po ako ng oras kasi pumasok ako 5 months to go, pababa na si dating Pangulong Duterte. So these are systemic problems na paulit-ulit. Opo. Attorney Mayong Aga, si MJ po ito. Sir, nabanggit po ninyo kanina na magkakaroon sana kayo ng turnover, no, ng resulta ng mga galaw ng PACC sa kasalukuyang administrasyon, pero naubutan nga kayo ng pagkalusaw, no, ng PACC under Executive Order number 1. Pero doon po sa report na inyo po sanang i-turnover sa Marcos Jr. government, kabilang po ba itong mga issue ng mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo ngayon sa na naka-reflect po sa inyong mga dating investigasyon kaugnay sa flood control at iba pa po na mga infra projects ng pamahalaan? Let's just say infra projects is one of the problem. Marami pong problema kahit nung mga panahon natin sa Duterte administration. Marami po. Kaso, yung experience ko nga sa gobyerno ay natatakpan ito ng mga bagong problema na naman, na mas sikat. So yung luma, nababaliwala, yung investigasyon na titigil, yung investigasyon ay nalulusaw, yung iba, umaakyat. Marami kaming nirecommend na kaso sa ombudsman, hindi na namin alam kung ano nangyari sa mga kasong yun. Kasi nga, na-abolish yung PACC, walang continuity.
Kung yung records namin ay kinuha ng opisina ng executive secretary, I think it was the deputy executive secretary, no, na assigned based on that executive order who should conduct the investigation, hindi rin nakin alam personally kung ano na nangyari sa mga investigasyon na pending, o yung may mga investigasyon kami na may recommendations na. Dahil limited lang po, to be fair also to the PACC, yung jurisdiction namin is limited to appointive officials on the administrative side. Kung yung investigasyon namin may nakita kaming anomalya, nagfa-file kami ng kaso sa ombudsman para ipagpatuloy ng ombudsman ang criminal investigation. Wala pong kapangyarihan ang PACC mag-file ng kaso sa korte o sa sandigan bayan. Pag criminal case na involving corruption, idadaan po talaga namin yan sa ombudsman. So, pero yung power namin, pag it involves appointive officials, sa administrative aspect ng kaso, yung last po na magre-review, executive secretary pati po yung pangulo, kailangan ng pirma ng pangulo para let's say perpetually disqualify ang isang appointive officials na nahatulan na guilty. Yung PACC po recommendatory. Pero sa panahon po ni FPRD, yung mga issues sa flood control, compared sa panahon ngayon, nakakatatlong taon na si Pangulong Marcos Jr., if we would compare it, sir, same time frame, 3 years ni FPRD, 3 years si PBBM, itong issue ng flood control, sinong mas malala? Ito sa ngayon talagang, di ba may umamin nga ghost project, so talagang sa tingin ko malala ngayon. But it's not only flood control. Opo. Sabi ko nga, systemic ito. Opo. We're talking infrastructure projects ng gobyerno, and flood control is just one of them. Yun lang, sa ngayon, nakita natin na lumalala ang mga pagbabaha, walang solusyon. Very clear, kung makita natin yung sa embankments, kung walang mga kabilya, tignan natin, did the DPWH make a project na walang kabilya yung ilalagay dyan sa side ng river? Pag ganon, ibig sabihin at the very least, negligent ang DPWH, no, for having a faulty design. Pero yung mas malala, kung yung sa disenyo, kasama sa konkreto yung mga kabilya, at yung contractor pag-implement nito, hindi niya nilagyan ng kabilya, yan yung tinatawag nating meron talagang conspiracy, dahil sa report ng DPWH ilalagay nila completed. Opo. Ibig sabihin hindi nila na-inspection, o kung na-inspection man nila, nagbulag-bulagan sila. Opo. Sir, gaano kahalaga na ang isang leader ng isang bansa ay nagsiset po ng tono, no, sa laban kontra korupsyon at the very first day of his office as the chief executive? Talagang nung nalaman ko yon, yung excitement nakin na makapag-discuss ng turnover sa expected naming incoming PACC official ay nawala. Napasok sa isip ko nung mga panahong yon, nako, ano kaya ang kakaharapin ng ating bansa sa laban sa korupsyon? Bakit sa lahat ng topiko, sa lahat ng bagay, yung kauna-unang aksyon ng ating presidente bilang president, no, ni Pangulong Marcos, ay yung Executive Order number 1 na i-abolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. It was a bad sign, it was a bad start, at as expected, ito na yung consequence. Alam nyo ba dati, kabado yung mga public officials sa PACC kasi iniimbestigahan talaga namin yung kung merong complaint. Pag naka-receive kami ng complaint kahit anonymous, talagang iniimbestigahan namin. Yung problema lang namin noong araw, yung mga anonymous complaint cannot stand in court.
hindi ka na, kasi may due process tayo sa konstitusyon. Kung hanggang chismis lang o walang private complainant o walang aamin, kahit gaano namin kagusto na nahabulin ang isang government official, nakatali rin yung kamay namin. Hihingi kami ng datos sa bangko, sasagutin ka nga, bank secrecy law. Hihingi kami ng datos sa mga LTO, sa Register of Deeds, sasagutin ka, Data Privacy Act. So, these laws have been designed para maitago ang korupsyon. Yan po yung realidad. Kung may bilyon-bilyon silang nakuha, matatago ba nila sa bahay yan? Ilalagay talaga nila sa bangko yan. So paano nila ma-explain kung ikay public official na ang yaman-yaman mo na? No? Yung mga kasamahan ko sa PECC, especially nung sa chairmanship ni Chairman Guerrero, nung last 5 months namin, talagang we tried our best na sabi namin para walang pabaon yung mga opisyal ni PRRD. Talagang i-remind natin sila na pinagbilin ni PRRD na habulin ang korupsyon up to the last day niya. Opo. So ginawa namin. Opo. Sir, do you believe na ito pong issues of flood control is a political scandal? It is not only a political scandal, it is an economic scandal, it is a national scandal. It is, talaga, nakakahiya, no? But again, isa lang ito sa talagang systemic problem sa DPWH sa infrastructure. And DPWH is just one of them. We have to review the Bureau of Customs. We have to review the Bureau of Internal Revenue. Yung lahat ng mga opisina na sa tingin natin delikado sa issue ng korupsyon. We have to review anong ginagawa ng COA. Kung yung mga projects na to ay inano ng COA, inaprubahan o nagbulag-bulagan sila, yung mga auditors natin are also liable. Dapat sa mga infrastructure projects, meron tayong tinatawag engineer auditors. Kasi hindi naman yan maintindihan ng ordinary COA employee. At sila, baka hindi naman sila pupunta sa field. Titingnan lang nila yung papel. Pag sinabi doon ng DPWH, complete. Pag sinabi ng contractor, complete. Sasabihin ng taga-COA, complete. Kasi hindi naman siya nag-field inspection. So dapat yung proseso, tanungin yung COA, did you actually go to the field? Kasi last line of defense ang COA. Yung ombudsman, ganun rin. Motu proprio, the ombudsman can investigate the present flood control problem. Opo. Pero pinapahirapan natin ng ombudsman kasi kahit ombudsman hindi pwede matignan yung flow ng pera dahil may privacy nga sa bank accounts. Yan po yung yung dapat maiayos ng ating mga mambabatas. Nag-iimbestiga sila ngayon, not only dapat to discover anomalies but to amend the procurement law, to amend Data Privacy Act, Opo. to amend the Bank Secrecy Law. Opo. Two related questions, Attorney, para po sa ating panayam. Naniniwala po ba kayo na dapat ang issue ng flood control ang pinaka-number 1 na tutukan ng taong bayan, nasundan ng taong bayan dahil pera po ng mamamayan ang involved dito? Public trust, Attorney. Personal ko pong opinion, very important itong mga investigasyon laban sa anomalya. No? Para naman matakot ang mga tiwaling opisyal. But co-equal to this type of investigation, I would like to call on the Senate to investigate the 2025 election. Bakit ko nasabi yon? Imagine sa incoming 2028 election, kung talagang may dayaan at yung makina ang magdedetermine
kung sino yung susunod na presidente. Yung lahat ng mga investigasyon natin na ito, sigurado ba tayo na hahabulin ng susunod na presidente ang mga nagkamali? Kung sila-sila lang ang mananalo dahil sa makina. So, dapat isabay rin na malinis ang eleksyon para may patas na laban sa 2028 eleksyon. Kung tama yung bilangan nung 2025 election, edi siguro kulang lang sa kampanya yung oposisyon. No? So, ang point is, we have to go after itong mga anomalies, no, sa infrastructure projects. At the same time, we have to ensure that the incoming 2028 presidential election ay patas at walang daya. Po, binanggit po ninyo na election sa nagdaan na May elections at ang issue po sa flood control, may common denominator po, public interest. Kasi may mga lumalabas ngayon, attorney, na mga balita at mga paglilihis o smokescreen na inuugnay itong issue na extradition kay Pastor, isinabay, no, itinaon sa issue ng flood control just to divert public attention sa totoong issue ng taong bayan. Kaya ko po natanong sa inyo, kung dapat ba itong tutukan ng lahat ng mga Pilipino dahil pera natin, pera ng pamahalaan ang involved sa issue na ito, at hindi naman public interest yung issue kay Pastor na alam nating paninira at issue po sa extradition. Attorney J.V. Hinlo. Yung issue kay Pastor Kibuloy ay nasa korte ng Pilipinas, no? Hindi siya dapat pwedeng ma-extradite sa ibang bansa habang hindi natatapos ang lahat ng kanyang kaso dito sa Pilipinas. Kasi may primary jurisdiction ang Philippine courts. At meron ring karapatan si Pastor Kibuloy na i-challenge yung extradition niya sa United States kung mapapatunayan niya sa local courts natin na ito'y base sa harassment at kulang na ebidensya. So, kahit meron tayong extradition treaty sa US, mangunguna muna yung paglilitis kay Pastor sa mga kinakaharap niyang kaso dito. So, sa tingin ko, kung hindi to matatapos, yung mga kaso niya dito sa Pilipinas, makikita pa natin ang next administration at yung next administration na ang magde-decide kung matapos yung mga kaso niya during that time, kung i-extradite si Pastor sa United States o hindi. So, yung magdedesisyon yan, yung susunod na Pangulo. Sa ngayon, hindi pa tapos yung kaso, so premature to take up the issue of extradition. At saka sir, public knowledge po yung inyong binanggit na masyado kasing halata na sinasabay yung issue sa extradition para maiba yung headline. Hindi ang headline sa mga major newscast ay itong issue at iskandalo sa flood control. Masyadong halata, attorney. Kaya pasalamat tayo merong SMNI, no, na yung talagang mas importanteng mga issue nga may national significance ay tinitake up. Yung kay Pastor Kibuloy, they are saying yung mga kaso niya sa US, those are already personal cases niya doon. Wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng pansin ng gobyerno. So, let the justice run its course. Tapusin muna ni Pastor na harapin ang mga kaso niya dito sa Pilipinas. Pag nanalo si Pastor dito, ay pwede niyang i-challenge yung extradition request, whether the request is fair o nakaayon sa batas rin ng Pilipinas. Kung sa tingin ng susunod na administrasyon ay hindi sang-ayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. At yung mga issue na involve ang
pera ng bayan. Wala namang involved doon sa issue ng mga paninira kay Pastor. Wala namang public funds doon na involved. Dito tayo, trillions na nga, attorney. Sabi sa datos, mula 2011 hanggang 2025 at to the present, mahigit po sa 1 trillion pesos yung mga pondo inilaan ng pamahalaan in the flood control projects alone. So kung bahid yan ng corruption, meaning ang threshold po ng corruption sa Pilipinas, it's not by the billions, it's by the trillions na po, attorney, at very public concerning po yan.